Sa poll sa CCTV ang pananakit ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa presidente ng Philippine Fencing Association. Binatukan na nga, pinagmumura pa raw ni Gomez ang naturang opisyal. Sa kuhaan ng CCTV makikita ang pamamatok ng isang lalaki sa lalaking nakajacket sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Ang lalaking nanakit si Leyte 4th District Representative Richard Gomez, habang ang binatukan ay si Philippine Fencing Association President Rene Gacuma. Kwento ni Gacuma, nagsimula yan ang palitan nila sa individual women's FA event si Alexa Larazabal na taga Ormoc City. Si Larazabal din ang #1 women's FA fencer ng Pilipinas. Pero hindi raw ito samipot sa mga training kaya nagdesisyon silang palitan ng player. Noong araw ng kompetisyon, dumating si Gomez. Nilapitan siya ni Gacuma para batiin dahil sa silver finish nito sa shotgun shooting team event. Pero dito na raw nagsimulang manakit ang kongresista. I stare down at he really is face in front of me. Rene, sino ba nagsabi sa'yo na ikaw pwede yung pagitan ang athlete? Matapos daw siyang batukan ni Goma, hindi pa rin daw siya tinantana ng kongresista, with his right hand firmly. Rene, hindi mo alam ang buhay. Nagsumiti na rin ng incident report si Gacuma sa Philippine Chef Demisayon ng SEA Games. Dahil sa kontrobersyang ito, balak ni Gacuma na maghain ng reklamo laban kay Gomez, pero ayon kay Goma, handa raw siyang harapin ito at plano rin daw niya na magsumiti ng reklamo may kinalaman naman sa pambubuli sa atleta. Well, nagkaroon kami ng consultation doon sa venue ng fencing. Paano kasi tumawag sa akin yung former national coach namin sa fencing, who is now our national coach for the pentathlon. Dahil ang ginawa niya decision, yung #1 fencer ng women's FA, si Alexa Larazabal, the night before ng laban nila, bigla nilang tinanggal as the #1 fencer. Hindi nila pinalaro. So sinabi ko sa kanya, kasi ako, dati rin akong presidente ng Fencing Association. Matagal din ako atleta ng fencing. Sabi ko, never. Nangyari sa amin yan. Na ikaw yung #1 fencer, biglang hindi ka pala laruin. Sabi ko, anong rason? Sabi nila, kasi daw hindi daw nagtitraining. Kasi daw, hindi raw lang nakikita. Sabi ko, wala rin naman, iilan lang naman ang nagtitraining sa ultra. So just because hindi nyo nakikita sa Manila, it doesn't mean hindi nagtitraining yan. Right. Only to favor yung favorite nila, na #4 na individual, ay yun ang favorite nila. So yun ang pinalit na kay Alexa Larazabal. So, ano nangyari? Pagdating kahapon, individual, wala rin, talo rin yung pinalit nila. And then today naman, Sergil, naglaro yung fencing team, kasama sa Alexa Larazabal, she performed the best today. Kaya ako nagagalit kasi ang tama ng decision taking ng presidente na Sir Nick ako, ba't kasi hindi rin talaga atleta yan. Alam mo yung klaseng decision making. Kasi lumapit sa akin, nakatayo lang ako Opo. Lumapit sa akin. So, nung lumapit sa akin, nakipagkami sa akin, sabi ko, bakit ganun ang decision making na ginawa ninyo? That's how it started. Hindi ko nakita yung video Pero nagkaroon talaga kami ng confrontation habang nag-uusap kami. Because I was so mad, when the country is fighting for a medal, bakit pa ipapasok yung mas mahina na player? Sinasabi ko sa kanila And then prior to that, months before that, binubuli nila ito si Alexa. Binubuli nila. Pero, you do not bully an athlete. Huwag yung babasitin yung mga athletes namin. So, ako rin, papailan ko rin sila ng kaso for bullying our athletes. They cannot do that. Lumalab sa akin Alam nga naman halikan ko sa doon. Lumalab sa di. Sige, kung gano'n na ito niya, sino ba naman ako para umatras? It is his right to file a complaint. Walang problema. Because ako, I am also filing a complaint. For emotionally hurting my athlete. Atleta namin yan Pinuruan namin we spent money para gumaling yung atleta namin, tapos babasusin yan ng gano'n. Hindi nila palalaruin. Wala kasi silang ganito klaseng experience, kaya hindi sila marunong mag-decision.